Sa isang bundok sa Austria ay matatagpuan ang isang misteryosong kuweba. Tinatayang ang loob nito ay merong haba na 42 kilometers. Halos 5 times ang haba nito kumpara sa CC-Lex Bridge ng Cebu. Pero alam nyo ba, ang kuwebang ito ay kinatatakutan ng mga locals. Ito daw ay lagusan papuntang impyerno. Ang bunganga ng kuweba ay bumubuga ng napakalakas na hangin at ito daw ay hininga ng demonyo at ang sinumang papasok daw dito ay hindi na makakabalik. Sa loob ng ilang siglo ay walang nangahas na pasukin ang kuwebang ito hanggang may isang taong naglakas loob na pasukin ang kinatatakutan ng lahat at nagulat siya sa kanyang natuklasan. Ano kaya ang nasa loob ng kuweba? Sa bayan ng Werfen sa Austria ay matatagpuan ang Mount Hochkogel at dito makikita ang kuweba ng Eisriesenwald. Taong 1879 nang pasukin ng scientist na si Anton von Posselt-Zorek ang kuweba. Sinalubong kaya siya ng mga demonyo o masasamang espiritu? Ang sagot ay hindi. Sa halip, ang kanyang natagpuan ay isang napakagandang ice cave. Puno ito ng mga kumikinang na stalactites, frozen waterfalls at water droplet designs. Pero dahil sa makapal na yelo at kulang na kagamitan, ay nasa 200 meters o 0.2 kilometers lamang ng kuweba ang na-explore ni Anton at hindi na siya nagpatuloy. Pinublish ang discovery niya sa isang mountaineering magazine ng sumunod na taon, pero kalaunan ay nakalimutan na ito ng lahat. Lumipas ang ilang dekada bago pa nasundan ang pag-explore ng kuweba. Na-inspire si Alexander Mork sa discovery ni Anton, kaya kasama ang iba pang explorer ay pinasok nila ang kuweba taong 1912. Mas na-explore ni Alexander ang kailaliman ng kuweba at pinatunayan sa lahat na mali ang kwento tungkol sa lugar. At dito na nga pinangalanan ang kuweba ng Eisriesenwald, German word para sa World of Ice Giants. 1920 nang magsimulang magpunta ang mga turista sa lugar. Dito na rin nagsimulang maglagay ng daan para mas madaling marating ang kuweba. Ngayon, ang Eisriesenwald ay itinuturing na pinakamalaking ice cave sa buong mundo. May haba ito na 42 kilometers. Although ang unang kilometro lamang dito ang nababalutan ng yelo. Napakalamig sa loob ng kuweba. Meron itong average temperature na 0 degrees Celsius at minsan ay mas mababa pa. Sa loob ay makikita ang nameplate ni Anton na nagpapakita kung hanggang saan niya na-explore ang kuweba. At makikita rin dito ang urn na naglalaman ng abo ni Alexander dahil ito ang kanyang hiling bago siya mamatay. Pero paano nga ba nabuo ang amazing na natural formation na ito? Milyong-milyong taon na ang nakakaraan nang magsimulang mabuo ang Eisriesenwald. Noong una ay nababalot pa ang rehiyon ng mababaw na tubig dagat. Habang tumagal ay nagkaroon ng maraming limestone deposit sa lugar dahil sa mga naipong labi ng marine organisms tulad ng mga shells at corals. Ang mga limestone na ito ang siyang bumuo sa mga bundok kung nasaan ang kuweba ng Eisriesenwald. Pagtagal ng panahon, unti-unting naagnas ang limestone dahil sa acid na nagmumula sa tubig ulan at snow na tumatagos sa loob ng mga butas ng limestone hanggang sa tuluyan ng ma-dissolve ang mga bato at nabuo ang mga kuweba. Ang mga ice formations naman ay nabuo mula sa mga nakakapasok na hangin at tubig sa kuweba. Tuwing gabi dahil sa malamig na hangin pumapasok sa kuweba ay nagyeyelo ang tubig. Pagsapit naman ng araw, ang mainit na hangin ay tinutunaw ang mga yelo. Ang tuloy-tuloy na pagkatunaw at pagyelo ng tubig sa loob, pati na rin ang patterns ng ihip ng hangin ang siyang nagbigay ng iba-iba at kamanghamanghang formation ng mga yelo, gaya na lamang ng mga stalactites, frozen lake at ice palace. Nakuha nito ang pangalan dahil sa mga nagniningning na ice crystals. Namangha ba kayo sa ganda ng Eisriesenwald? Kung oo, ay mag-comment ng yes. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!